Magandang gabi aking mga kapatid. Alam niyo ba kanina may nabasa ako sa Bible. Actually hindi lang naman to ngayon ko nabasa. Matagal na, lalo na nung mga panahon ng bago mag-pandemic. Ano yun? Yung sa Book of John. Yung John chapter 8 verse 1 to 11. Ano yun? Napunta si Jesus sa temple para magturo. Tapos pagdating niya doon, dumating din yung mga Pharisees tsaka yung mga tagaturo ng mga kautusan. Tapos may dala-dala silang babaeng nangalunya. Kung sa atin is mga mistress, ganon. Yun. Tapos pagdating doon, sinabi ng mga Pharisees kay Jesus Christ na batuhin daw yung babae kasi yun daw yung nasa kautusan ni Moises. Then sinearch ko kung ano yun, ano pala yun, sa Deuteronomio chapter 22 verse 24. Ang sabi doon, dapat silang ilabas ng bayan at batuhin hanggang sa mamatay sapagkat hindi humingi ng saklolo ang babae at ang lalaki naman ay lumupastangan ng isang babaeng malapit na ang ikasal. Sa ganitong paraan ninyo alisin ang ganitong uri ng kasamaan sa inyong sambayanan. Ganitong pagpaparusa ang nais gawin ng mga Pariseo dun sa babaeng nangalunya. Ngunit si Jesus ay yumuko lamang at nagsulat sa lupa sa pamamagitan ng kanyang daliri. Tapos, yung mga Pharisees patuloy siyang tinatanong, patuloy siyang inaano ng mga Pharisees si Jesus. Ngayon tumayo si Jesus, tapos ang sabi niya, ito yung pinakamaganda dun sa talata ng John 8 verse 1 to 11. Yung ang sabi ni Jesus, ang sino man sa inyo ang walang kasalanan ang siyang unang bumato sa kanya. Imagine, kung wala kang kasalanan, may karapatan kang bumato. Dahil mga makasalanan yung mga Pharisees at yung mga taong nandun, isa-isa silang umalis mula sa matatanda hanggang sa bata siguro. Umalis. Walang naiwan doon kundi yung babae lang. Naiwan yung babae doon sa harap ni Jesus. Tapos, tumayo si Jesus ulit. Tapos, tinanong niya yung babae. Ang sabi ni Jesus, wala na bang humahatol sa'yo? Sabi doon sa babae. Ang sagot ng babae, wala po, Ginoo. Ngayon, ito yung last. Powerful din tong sinabi ni Jesus. Sabi niya, hindi rin kita hahatulan. Umuwi ka na at huwag ka nang gumawa ng kasalanan. Imagine, si Jesu Cristo yon nagsabi sa kanya, hindi kita hahatulan. Tapos tayong mga tao, kunting may makita lang tayong mali, mga judgmental na tayo. Pero si Jesus Christ, makasalanan yung babaeng nasa harapan niya. Sabi doon, pero hindi niya hinatulan. Bagkus, pinauwi niya yung babae at sinabihan niyang wag nang magkakasala pang muli. Okay. Sa nabasa natin sa chapter ng 1:8, kung tutusin, pwede nang hatulan ni Jesus Christ yung babae, ngunit hindi niya ginawa. Kasi nabasa ko rin dun sa John chapter 8 verse 15, humahatol kayo ayon sa mga pamantayan ng tao, ngunit hindi ako humahatol. Yun yung sabi niya. So siguro ito rin yung ginamit niya doon sa word doon sa babae, na kasi sinabihan niya diba, hindi kita hahatulan. Yun ang sabi niya doon sa babae. Siguro si Jesus Christ alam niya na magbabago pa yung babae. Tsaka alam niyang may chance pa. So ito nga, pinapakita lang doon, para sa akin pinapakita lang doon sa talatang ating mga nabasa na walang kahit na sino sa atin yung may karapatang manghusga ng iba, lalo na at pare-pareho naman tayong makasalanan. Hindi rin tayo pwedeng mambato ng mga makasalanang tao sapagkat baka mamaya mas malala pa yung ginagawa nating kasalanan.
Ipinakita rin dito na tayo ay may karapatang baguhin at ayusin ang ating mga pagkakamali. See? Totoo naman pinakita doon na may karapatan tayong baguhin kasi binigyan ng chance ni Lord yung babae. So, ibig sabihin, lahat tayo may chance na magbago. Ngunit, kailangan lang natin na manalig at humingi ng tulong sa ating Diyos. And yes, totoong napakahirap magbago, lalo na kung tayo ay lugmok na sa putika ng kasalanan. Mahirap yun. Hindi natin kayang gawin yun. Pero, magagawa natin yun kung meron tayong guidance ng banal na Espiritu. Kung meron tayong pagtuturo at paggabay ni Jesus, hindi tayo mahihirapang magbago. Marami na akong kilala and I know marami na rin kayong kilalang makasalanan, pero ngayon ay lumalakad sa landas na nais ng Diyos sapagkat humingi sila ng tulong sa ating Panginoong Jesus para sila ay magbago ng buhay nila at matalikuran nila ang kanilang mga kasalanan. Ang mga kasalanang umaalipin sa atin ay dapat na nating bitawan. Wala nang puwang sa ating buhay ang kasalanan. Kaya tayo ay dapat nang magsisi at magbago. Kung patuloy nating yayakapin ang ating mga kasalanan, maraming mga Pariseo ang patuloy tayong ipapahiya. Kung ano yung ginawa ng Pharisees doon sa babaeng nangalon niya, mas marami pa sa panahon natin ngayon ang katulad ng mga Pariseo na ilalagay ka sa alanganin, ipapahiya ka, at magdadala sa atin sa kamatayan. Sinabi din sa Roma chapter 6 verse 23, sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan, ngunit walang bayad na kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. See, ang sabi doon, ang kabayaran sa ating mga kasalanan ay kamatayan. Ngunit, walang bayad ang kaloob ng Diyos na buhay na walang hanggan kung si Kristo Jesus ang ating kinikilalang Panginoong Diyos. Kung tayo ay tatalikod at magsisisi, ay magkakaroon tayo ng buhay na walang hanggan. At ito'y makakamtan natin kay Hesus Kristo lamang. O diba? Totoo naman kung tayo ay magkakaroon ng pagsisisi, yung totoo at tunay na pagsisisi. Diba? Si Kristo Jesus lamang na ating Panginoon ang siyang makakatulong sa atin na baguhin ang ating buhay sapagkat ano ang sinabi sa John 14 verse 6? Sobrang powerful nito. Ang sabi ni Jesus, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makakapunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Napaka-powerful ng words ni Jesus doon. Si Jesus ang daan, si Jesus ang katotohanan, si Jesus ang buhay. Si Jesus ang daan natin sa buhay na walang hanggan. Yes, and that's the truth. True, hindi lang true. Truth yan. Si Jesus ang katotohanan hindi kayang ipagbulaan ng ibang tao o ng mga tao. At si Jesus lamang ang buhay. So, paano natin babaguhin ang ating buhay kung hindi natin tatanggapin ang katotohanan na si Jesus ang ating buhay? At paano natin lalakaran palayo ang ating mga kasalanan kung ibang daan ang tatahakin natin? Kaya kung tayo ay magsisisi at totoong tatalikuran ng kasalanan, hanapin natin si Jesus, katagpuin natin siya. Sinabi sa Mateo chapter 6 verse 33, datapwat hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katuwiran, at ang lahat ng bagay na ito ay pawang idaragdag sa inyo. So, mahihirapan tayong tumalikod sa ating mga kasalanan kung maglalakad tayo ng pansariling lakad lang.
Ang paghahanap natin sa kaharian ng Diyos at kanyang katwiran ay mas mapapadali sa atin ang pagtalikod sa kasalanan, sapagkat habang tayo ay patuloy na lumalakad sa ating Panginoon, mas mababago tayo nito. Hindi naman instant, pero may makikita kang pagbabago unti-unti. At gaya ng sinabi sa Roma chapter 10 verse 9, na kung ipapahayag ng iyong bibig na si Jesus ay Panginoon at buong puso kang sasampalataya na siya'y muling binuhay ng Diyos, maliligtas ka. Kaya wag na tayo mag-atubili pa. Magsisi tayo at talikuran ng ating mga kasalanan. Totoong pagsisisi, true repentance at pagtalikod sa kasalanan, upang walang maging balakid sa ating paglakad sa landas ng ating Panginoong Hesus. Tandaan natin mga kapatid, bago tayo kumuha ng bato para ibato sa ating kapwa, tandaan natin na karapat-dapat din tayong batuhin. Ngunit dahil sa pag-ibig ni Kristo sa atin ay binigyan tayo ng pagkakataong magsisi at tanggapin si Jesus bilang Diyos na ating tagapagligtas. Kaya mga kapatid, patuloy ka na lang bang mambabato ng bato? O hihintayin pa natin na tayo ay batuhin? Actually, wala doon. Huwag na tayong mambato at huwag nating aantayin na tayo ay batuhin ng mga pariseo. Tayo ay umuwi na at huwag na tayong gagawa ng kasalanan. Gaya ng sinabi ni Jesus doon sa babaeng nangalunya, umuwi ka na at huwag nang gagawa ng kasalanan. Meaning, tayo ay magsisi na at lakaran ang daan na nais ni Jesus na ating lakaran. Yun lamang mga kapatid. Salamat sa pakikinig and God bless.